Hello guys, good afternoon. Ayan, siyempre magluluto na tayo ng hapunan, kaya hapon na naman. Ngayon lang kami dumating ni Kulit. Punta-punta pa kami sa bayan. Ayan, magluluto na ako ng hapunan namin. Ayoko na nga magluto ng mukbang na yan. Natataba lang talaga ako eh. Tumataba lang ako pag nagluluto ako ng mga mukbang na yan. Ayoko talaga. Tingnan mo yun, dami ko ng laki na ng bilbil ko. Ayoko talaga nang ako'y tumataba. Gusto ko yung tama lang. Tingnan, laki na ng tiyan ko. Ayoko nang kumakain ng marami. Hindi ko kasi nakokontrol na yung sarili ko kumain. Pagkaan. Hindi kasi, pagka kasi ako tumataba, parang napipil ko sa sarili ko yung ang bigat-bigat ng katawan ko. Pag naumpisahan ko matulog, tuloy-tuloy na yung tulog ko, hindi na ako maano. Kaya siguro mag-i-exercise na ulit ako ng magpapaliit ng katawan. Mabigat na ako, mabigat na yata ang timbang ko eh. Halata naman eh. Ramdam ko pati. Tignan mo yung kanin namin, dikit na dikit sa kaldero. Magluluto na naman tayo ng hapunan kay. Bumili lang ako ng isang doon. Isang pili. Kasi hatiin ko lang sa Kasi kulit lang naman mahilig sa chicken. Ako talaga, hindi talaga ako mahilig sa chicken. Siguro na lang ako. Magsasardinas ito. Higigisa ko na lang siya sa gulay. Hindi talaga ako sa mga karne. Hindi ako mahilig sa masyado. Lalo ngayon medyo nagkakaedad na tayo bawal na sa atin yung parang nabubloated kasi yung tiyan ko pag laging karne ang ulam. Kaya ang pinipili ko na lang gulay, kahit laga-laga na gulay dyan, ayos na sa akin. Mas gusto ko pa yun. Tsaka pansin ko pag ako kumakain ng lagi-laging karne. Kung may 3 araw ako nadumi. Pero pagka gulay halos araw-araw lang ako nadumi. Ang hirap tanggal. Isunog na yung kanin. Kaya i-prepare ko lang yung aking. Hirap man siyang tanggalin kasi ayoko nang lagyan siya ng tubig kasi nag-iwalwala yung kanin. Ayan. So, ayan. Lalagyan ko siya ng tubig para lumambot. Ito ilalagay ko sa kaming baboy. So wala namang kakain yan. Ako hindi na ako kakain ng matigas yung ngipin ko eh. So may siksik sa ko yung mga ganyan matigas na kanin. So, galing pa kami ni Kulit sa Kabuya. Hanap kami ng milk tea niya. Yung milk tea kasi na binibilihan ko ng iniinom niyang milk tea, sarado. Hindi kasi ako basta-basta na bili ng milk tea kung saan-saan lang tabi-tabi. Kasi nasubukan namin yung milk tea doon na binilihan niya ay hindi siya matitang tiyan niya. Yung tiyan kasi ni Kendra ay mahilig na masyado masilaw. Kapag kumakain siya ng kung saan-saan lang na pagkain talagang dadalhin mo yan lagi sa ospital. Kaya hindi ko yan pinapayagan laging kumakain sa mga kanto-kanto. Kasi sira nga yung tiyan niya. Mas maganda na yung nag-iingat kaysa magastos ang kasa pamahal-mahal na gamot, diba? Kaya yan, si Kulit ay hindi yan basta-basta ng pagkain niya. Hindi yan, hirap siya matunawan. Hindi siya natutunawan ng mga
Kaya lagi kong tinitingnan yung kinakain niya ba. Kapatay. Kaya hindi ko napapansin minsan. Dalawa lang ang lulutuin kong takal. Kasi ayoko kumain ng marami. Mas maganda yung bitin ang kanin. Kasi pag maraming kanin, napaparami din ang kain ko eh. Mas maganda yung pag nagkain na bitin. Para nakokontrol ko pati. Ang bigat na ng pakiramdam ko kasi. Hindi ko na gusto. Sa umaga, tamad na ako gumising ng maaga. Kasi nga, tumataba na ako. Ganyan ang pakiramdam ko pagka tumataba na. Hindi na maganda. Parang tamad na ako lagi. Parang gusto ko na lang matulog. Kaya, hanggat maaari, ayoko nang tumataba ako. Kasi nako, pag ako tumaba, magmumukha na tayo nitong tubol. Mababa na, maliit na nga tayong tao. Mataba pa, di ba? Okay. Nahirap yun.